Hello guys! Welcome na naman dito sa aking channel at isang loan up pa rin itong gawa natin ng aking honest review. Kasi nga yung loan up na ito ay nakikita ko noong 2025 and hanggang ngayon kasi na 2026, buhay na buhay pa rin yung loan up na ito. Makikita nyo pa rin ito sa Google Play Store. Ayan, PXT Loan Online. Naka-under nga ito ng PXT Lending Investor Inc. na naman daw. May 4.8 star. Kapag kasi itong 4.8 star yung basehan natin, di ba? Parang okay utangan kasi mataas yung mga star na to. Hindi natin alam kung galing talaga sa legit or sa real na nag-try na umutang dito. O baka naman, galing lang sa empleyado lang din nila, di ba? At 50,000 download daw itong PXT Loan Online. Bago ko utangan ito, nag-check na naman ako, syempre sa experience ng iba. Kaya ngayon, i-check ko muna kung paano, ano nga ba yung na-experience ng ibang nag-try na umutang dito bago ko na naman subukan. At merong isa, sabi niya, very bad application after entering all my information, the app give me an offer and after getting an offer, automatically rejected. Worst app, 0 star. Next, after syncing my contact keys and SMS content to your server, you declined me. What a piece of garbage your app is. Marami na naman yung hindi natuwa sa loan app na to. Same lang din sa ginagawa ko sa ibang mga na-try ko na subukang utangan. Bago ko paigo, di ba, yung loan application ko, ay nag-check ako sa SEC kung ano yung status ng loan app. At eto naman daw, ay nakaregister sila sa Securities and Exchange Commission kasi merong PXT Lending Investors. So, registered yung company nila. Status, registered. Itong secondary license details, meron naman sila license number, type lending, kaya lang date issued ay none. So, hindi natin alam kung okay ba ito or hindi, no? At syempre, bago daw utangan yung loan app na ito, may mga permission pa to ensure smooth loan application process, access to and upload of certain SMS logs to our server, di ba? So, i-upload nila yung SMS or some of the SMS logs sa kanilang server daw. Only financial-related SMS logs such as bank transaction and repayment reminders will be collected solely for identity verification and credit risk assessment. So, we do not collect or use your private chats, social conversations, or promotional messages. Diba? So, ito, location, yung camera, 50,000 pesos na naman daw yung pwede kong utangin daw sa loan app na ito. 91 to 180 days or 3 months hanggang 6 months na terms. Repeat borrowing will increase the loan amount. At ayan nga, maglalagay ulit ng valid mobile number, may verification code, or pagka-click mo ng send, meron kang matatanggap na one-time password. May nakalagay dito na to enhance your application success rate, please make sure to grant the necessary usage permission. Kailangan ko daw maglagay nga ng mga emergency contact. Next, may pa-facial verification na naman ito. Type of document to submit. Mag-upload na naman tayo ng isang valid government ID. So, ito daw yung mga ID na tinatanggap. Yung UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID, national ID, GSIS, at yung national ID. So, under review nga daw itong loan application ko mga ka-insta-review. Kaya lang kasi, after ilang minuto lang, lumabas agad na didn't pass review. Please be prepared to update your application information. You can reapply after 14 days. Di ba nakakaloka? Na-decline yung loan application ko. Pagkatapos ko nga na maglagay ng mga personal references, ilagay yung mga personal information ko, at mag-upload ng isang valid government ID. Tapos ganun-ganun lang, diba? I-decline lang nila yung loan application ko. So, parang hindi talaga siya maaasahan. Isang loan app na hindi maaasahan. Kaya nga mga ka-interview. So, ayun. Kung meron kayong experience sa loan app nito, mga ka-interview, it's either na-aprobahan yung loan application nyo, due date nyo, or nag-past due yung loan application nyo, ano yung na-experience nyo sa collector nila, sana po i-comment nyo po yan. At syempre, sa mga approved nga ang loan application, sana i-comment nyo din kung magkano yung loan amount or first loan amount na pinautang ng loan app nito sa inyo. Paano yung terms? Mahaba ba talaga? 3 months ba talaga? Hanggang 12 months? Diba? Or hanggang 6 months yung terms? O kaya 7 days lang din or 6 to 7 days lang? Kasi halos naman talaga yung mga loan app, ganun na yung mga terms nila na 7 days lang or yung iba pa nga 6 days, di ba? Kaya isang loan app na naman na para sa akin hindi siya okay utangan, hindi siya maganda i-consider kapag kailangan natin ng extra cash nga para sa pang-emergency na pangangailangan. Kasi based nga sa naging experience ko ay auto-reject na naman ito, didn't pass nga yung review. So, magre-reapply pa ako after 14 days. Di ba, ba't pa ako magre-reapply? Malay mo, makahanap ako ng ibang mautangan, di ba, na mas maganda pa, di ba? Mas mababa yung interest, mas mababa yung charges, at mas mahaba yung terms na ino-offer, no?
Kaya nga itong PTEX loan mga ka-Review ay parang totoo na. Parang napatunayan din yung sinasabi ng ibang nagtry na umutang dito na parang nangunguha lang ng information. Pero, yun nga, may mga nagsasabi din naman na auto-disburse daw yung loan app na ito. Kaya nga, hindi siya magandang utangan. Kasi, kung auto-disburse, paano pag hindi ka pumayag dun sa mga charges nila? Dan sa terms na in-offer nila, tapos dinisburse pa rin, parang mapipilitan ka lang na magbayad doon sa loan mo na hindi mo naman pala gustong kunin, di ba? Yun nga, auto-reject naman yung loan application ko dito. Yun nga, nag-check ulit ako sa iba pang mga reviews sa loan app na ito. May nagsabi na, I keep receiving text and I can loan but was rejected, so don't send me if you're not gonna approve it. I will rate 3 star because my application is under review. If they approve my application even with a 500 credit limit, only if it's okay, and with that I will change my rate to 5 star. This is frustrating. Lending app not recommended to everyone. Just look for a good lending app. Sabi pa nung isa, after getting all the details of all my information, you disapprove me. It's so frustrating. At ganun nga din yung nangyari sa akin. Pagkatapos ko ilagay yung mga personal information ko, di ba? Maglagay ng mga personal references, mag-upload ng ID, may pa-facial verification pa. Declined yung status ng loan application ko. Kaya nga mga ka-Review, huwag na kayong umutang dito. Sabi ng isa, update. After giving information, application gets rejected. Either this app give false hope or simply seeks applicant information. This is another scheming loan apps and perhaps. Eto, after I cancel this loan app, they will never allow you to log in because the account is canceled. I hope they will reopen it to the customer for future loan purposes. I am very disappointed with this online app. Okay, so marami din talaga yung nagsabi na auto-declined yung loan application nila. Puro reject yung nakita ko. Yung iba, yun nga, same sa experience ko na pagkatapos mag-submit ng personal information at lahat ng info at yung mga requirements na hinahanap nila ay declined lang din. Kaya nga hindi ito maasahan at syempre, ayun nga, 2026, huwag na tayong umutang sa mga ganitong pautangan online. So kung may experience kayo dito, it's either approve or declined, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko din yung naging experience nyo sa loan app na ito. Kung paano yung terms nila, yung charges nila, service fee, interest, at kung short term ba ito or mahaba yung terms na ino-offer nila. Okay, so yun lang. Anyway, thank you for watching and abangan nyo yung iba pang videos natin dun sa iba't ibang mga bagong loan app at yung mga dating loan app na nawala sa Google Play Store tapos nagbabalik ulit ngayong 2026 para makita natin kung may pinagbago ba or wala pa rin. So yun, thank you and see you sa aking next video. Bye!